Ang Lunar New Year ay isang masayang okasyon ng pagtitipon ng pamilya at pagsunod sa masiglang mga tradisyon. Kilala bilang Tet Nguyen Dan o Tet, ito ang pinakamahalagang holiday sa Vietnam. Ang mga paghahanda para sa Tet ay kadalasang nagsisimula ilang linggo bago ang okasyon, sa pamamagitan ng masusing paglilinis ng bahay, paglalagay ng mga dekorasyon, katulad ng mga kumquat tree at red lantern, na sumisimbolo ng kasaganaan at magandang kapalaran. Sa panahong ito, naghahanda ang mga pamilya ng mga espesyal na pagkain tulad ng banh chong o parihabang malagkit na rice cake, Gio Lua o Vietnamese sausage, at marami pang iba. Sa bispiras ng Lunar New Year, nagsasama-sama ang mga miyembro ng pamilya para sa isang piging. Sa hating gabi, nag-aalay sila ng mga dasal at mga handog sa mga altar upang salubungin at magbigay pugay sa kanilang mga ninuno. Ang unang araw ng bagong taon ay karaniwang ginugugol sa pagbisita sa mga kamag-anak at kaibigan, pagpapalitan ng mga regalo, at pagbibigay ng pera na nakalagay sa pulang sobre para sa mga bata at matatanda. Gayunpaman, noong Lunar New Year ng 2019 sa Vietnam, ang kagalakan ay nabahira ng patuloy na ulat ng media tungkol sa pagpatay sa isang 22 taong gulang na biktima sa Dien Bien Province. Ang pangyayari ay nagdulot ng kalungkutan sa isa sanang masayang pagdiriwang. Ang Lunar New Year celebration ng taong iyon ay naging isa sa hindi makakalimutang kaganapan sa bansang Vietnam dahil sa dalang kalungkutan sa halip na kasiyahan. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Don't forget to subscribe and click the notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Bandang alas 8 ng gabi noong February 4, 2019, si Mrs. Tran De Hien ay nagtungo sa himpilan ng pulisya upang ipagbigay alam ang pagkawala ng kanyang anak na babae na si Cao My Duyen. Bandang alas 6:30 ng gabi, ng araw na iyon, si Duyen ay gumamit ng kanyang motorsiklo upang magdala ng 2 kulungan na may 13 manok sa loob at ihatid sa isang customer na umorder sa kanilang paninda. Ngunit hindi siya nakabalik at hindi makontak sa pamamagitan ng mobile phone nito. Dahil sa pag-aalala na maaaring may nangyaring masama sa kanyang anak, si Mrs. Hien ay nagtungo na sa pulisya. Ipinaalam din ng ginang na bago nawala si Duyen, isang lalaking customer ang umorder ng 10 manok at hiniling kay Duyen na dalhin ang mga inorder sa isang lokasyon na ibinigay nito. Sa oras na iyon, may natitira pang 3 hindi nabentang mga manok, kaya dinala rin ito ni Duyen. Ayon kay Mrs. Hien, si Duyen ay isang mabuting bata at walang naging kaaway sa kahit sino. Sa panahon ng lunar holiday, si Duyen at ang kanyang kapatid na babae ay tumutulong sa kanilang ina sa pagtitinda. At ang pagtulong ni Duyen ng gabing iyon ay isa sanang normal na gawain para sa kanya. Agad na isinagawa ng mga pulis ang paghahanap sa dalaga. Sila ay nakipag-ugnayan sa mga pulisya sa 3 lugar kung saan ito ay ang ruta mula sa tindahan ng pamilya Hien hanggang sa lokasyon na ibinigay ng customer kay Duyen. Maraming nagtulong-tulong upang mahanap ang dalaga. Hindi lamang mga kapulisan ang naghanap, pati na rin ang mga sibilyan, kasama na rito si Mrs. Hien at ang isa pa nitong anak na babae na nakakatandang kapatid ni Duyen. Siniyasat nila ang mga boarding houses, mga hotels, bodega, at mga abandonadong bahay, ngunit wala silang natagpo ang anumang bakas ni Duyen. Dahil sa sobrang pag-aalala, nag-post si Mrs. Hien ng impormasyon tungkol sa kanyang anak sa social media account nito
upang humingi ng tulong mula sa online community na hanapin ang kanyang anak. Noong February 5, sinuri ng pulisya ang 250 indibidwal na nasa ilalim ng kanilang pangangasiwa. Kinuhanan ng mga larawan ang mga pinaghihinalaan para makilala ni na Mrs. Hien at ang anak nito. Ngunit walang resulta. Hindi nakita ng pamilya ng biktima ang sinumang may katangian na katulad ng customer ni Duyen. Mas pinalawak naman ng mga pulis ang paghahanap sa dalaga. Namahagi rin sila ng mahigit 7,000 leaflets sa mga kabahayan sa lahat ng 6 na komunidad, kung saan tumanggap ang unit ng mga tawag mula sa mga tao na nagbahagi ng maraming mahalagang impormasyon. Noong alas 10:30 ng umaga ng February 7, natagpuan ang bangkay ng biktimang si Duyen sa isang abandonadong bahay. Matapos matuklasan ang bangkay ng dalaga, pinakilos ng pulisya ang mga unit upang magsagawa ng masusing investigasyon sa lugar ng krimen at sa bangkay. Sa paunang investigasyon, iniulat na namatay si Duyen dahil sa pagkakasakal, mechanical asphyxiation at panghahalay. Noong alas 7 ng umaga ng February 8, nadiskubre ng isang pangkat ng mga pulis sa Tantrong ang kulungan ng manok na dala ni Duyen bago ito mawala at isang rack ng mga paninda na iniwan sa isang bakanting lugar sa tabi ng kalsada. Noong alas 6 ng gabi ng February 9, nadiskubre naman ng isang ginang sa may vegetable garden ng kanyang bahay ang isang asul na plastic bag na naglalaman ng mahabang pantalon, isang medyas ni Duyen, at isang pares ng dilaw na shorts na pinaghihinala ang pag-aari ng suspect. Halos 500 metro ang layo mula rito, sa isang abandonadong bahay, nalaman ng mga investigador ang ilang mga bakas ng krimen at nagsagawa ng pagsusuri sa lugar. Pagkatapos makuha ang mga ebidensya sa crime scene, ang mga pulis ay nagsimula naman ng kanilang mas malalim na investigasyon. Noong February 10, inaresto si Bong Van Hung, na may 4 na beses ng paglabag sa batas at may 3 naunang kaso at nakulong. Ang pinakahuli niyang paglabas sa kulungan ay noong October 2018. Wala siyang tahanan at nakatira kung saan-saan. Sa simula, inamin niya na pinatay niya ang biktima upang pagnakawan. Batay sa mga resulta ng investigasyon at mga ebidensyang nakuha, noong February 17, naglabas ng desisyon ang Investigation Police Department na temporaryong ikulong ang mga sumusunod na sospetsado: Bui Van Kong, Pham Van Hiem, Lung Van Hung, Lung Van La. Kasama na rin si Bong Van Hung. Nang akala ng mga pulis na nahanap na nila ang mga salarin at naihatid ang hustisya para sa biktima, ay nagkakamali sila. Lumitaw ang mga bagong detalye pagkatapos mahuli ng mga salarin. Isang kasuklam-suklam ang nangyari na ikinagulat ng buong bansa. Sa gitna ng kontrobersyal na pagpatay kay Duyen, isang pangalan ang lumutang dahil siya ang pangunahing dahilan kung bakit namatay ang biktima. At ang nakakasuklam dito ay nagawa niyang umarte sa harap ng lahat na parang may malasakit siya. Siya ay walang iba kundi si Mrs. Hien, ang ina ng biktima. Paano siya nasangkot sa isang kakilakilabot na pagpatay sa kanyang anak? Si Tran Thay Yen ay kasal kay Cao Hung. Parehong 44 years old ang mag-asawa noong panahon ng krimen. Mayroon silang 2 anak na babae, sina Loan, ang nakatatandang kapatid, at si Duyen. Noong panahong iyon, ang biktima ay kakauwi lang galing sa universidad upang sumali sa pagdiriwang ng Lunar New Year kasama ang pamilya. Siya ay isang estudyante sa kolehiyo sa The Nguyen University of Agriculture and Forestry. Naiulat na ang asawa ni Mrs. Hien ay isang seryosong adik sa droga at nasa ilalim ng local surveillance. Noong kabataan ni Mr. Hung, siya ay nagtatrabaho sa malayo. Ngunit sa mga nakaraang taon, bumalik siya sa kanyang bayan at bihira nang lumabas ng kanilang bahay. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi siya sumama sa paghahanap sa kanyang anak noong ito ay nawawala at kailanman ay hindi nagpakita sa media. Ang pangunahing pinagkakakitaan ng pamilya ay sa agrikultura.
May pananim silang longgan at nag-aalaga ng mga manok. Maliit na negosyo lamang ang kanilang manukan. Paminsan-minsan ay nagbebenta sila sa isang local market. Ngunit kamakailan lamang ay nagpagawa sila ng malaking bahay, bumili ng maraming bagay, at kabilang sa pinakamayayaman sa kanilang lugar. Dagdag pa, na mahilig si Mrs. Hien na magsuot ng maraming gintong alahas sa katawan. Ayon sa mga tindera sa palengke kung saan dating nagtitinda si Mrs. Hien, paminsan-minsan lamang siyang pumupunta sa palengke. At tuwing pumupunta siya, maayos at maganda ang kanyang kasuotan. Dahil dito, maraming tao ang nag-iisip na hindi siya isang ordinaryong nagtitinda sa palengke. Tungkol sa kanyang personalidad, sinasabing hindi niya kasundo ang mga tao sa palengke. Noong March 28, naglabas ang pulisya ng emergency arrest warrant para kay Vivantoan. Ang 5 naunang nakakulong na suspect ay umamin na si Toan ang nag-utos kay B. Van kung nadukutin ang biktima. Siya rin ang mastermind ng grupo. Sa panahong ito, madalas mag-livestream sa social media si Mrs. Hien. Nagpo-post ng mga status tungkol sa kalungkutan ng isang ina na nawalan ng anak at nagpahayag ng pagkasuklam sa mga kriminal. Lalo na, hindi siya nag-atubiling murahin at punahin ang mga artikulo at post ng ilang online sites na nagdududa tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa kabilang banda, nakatuon ang mga investigador sa pag-uugnay ng relasyon sa pagitan ni Vivantoan at Mrs. Hien. Dahil minsan nang nasabi ni Toan sa pulisya na may malaking pagkakautang si Mrs. Hien sa kanya. Nahirapan ang mga investigador na paaminin ang 2 main suspects sa krimen na sina B. Van Kong at Vivantoan. Ngunit nang tuluyan silang umamin ay nalantad ang inililihim ni Mrs. Hien. Nagkaroon ng sapat na batayan ang pulisya upang kumpirmahin na si Mrs. Hien ay kasali sa isang drug ring. Siya ay may ugnayan sa negosyo ng pagbebenta ng droga kasama si Toan at ang asawa nitong si Vitethu, 10 taon na ang nakalipas. Sino si Vivantoan? Ayon sa mga investigador, iilan lamang ang mag-asawang may madilim na kasaysayan tulad ni Vivantoan at Vitethu. Nang kumalat ang droga sa kanilang lugar, mabilis na sumali sina Toan at V sa retail network. Nagsusupply ng droga sa kanilang lugar sa Tan Yen kung saan ipinanganak at lumaki ang mag-asawa. Noong 1999, sa edad na 17 years old lamang, ang mag-asawa ay tinitingala ng mga white death traders dahil sa kanilang tapang at kahandaang makipagsapalaran. Upang maiwasan ang mga otoridad, bawat kargamento ay pinagpaplanuhan nilang mabuti at gumamit ng maraming estratehiya. Noong 2004 sa kabila ng pagkakaroon ng 2 anak, nagpatuloy ang mag-asawa sa pagbebenta ng droga. Noong February 2008, nahuli si V ng pulisya habang may dalang pakete ng droga upang ihatid sa customer. Hinatulan si V ng 11 taon na pagkakabilanggo para sa illegal drug trafficking. Matapos arestuhin ang kanyang asawa, nagtago si Toan ng ilang linggo, nagmamatsyag sa kapaligiran. Hindi nagtagal, nagpatuloy siya sa paggamit at pagbebenta ng droga. Hindi tulad ng kanyang asawa, mas bihasa si Toan. Direkta niyang nakukuha ang white goods, pagkatapos ay dinadala niya ito pabalik at hinati-hati sa maliliit na piraso upang ibenta. Ngunit mga 3 buwan lamang matapos ang pag-aresto sa kanyang asawa, naaresto rin si Toan. Hinatulan siya ng 10 taon sa kulungan. Noong kalagitnaan ng 2017, pinalaya si Toan matapos magsilbi ng 9 na taon at 6 na buwan sa kulungan. 1 taon pagkatapos, pinalaya rin ang kanyang asawa. Sa kanilang pagsisimulang muli, ang mag-asawa ay umupa ng 1 ektarya ng rice field upang pagtaniman. Nagpagawa si Toan ng maliit na bahay sa lugar na yon. Naniningil naman siya sa dating pagkakautang ni Mrs. Hien na nagkakahalaga ng 300 milyong Vietnam dong
na ang katumbas na halaga sa kasalukuyan sa ating pera ay nasa 670,000 piso. Ipinagsawalang bahala naman ni Mrs. Hien ang paniningil nito dahil para sa ginang ay hindi na gaya ng dati si Toan na malakas sa grupo ng drug ring. Ngunit, malaki ang pagkakamali ni Mrs. Hien dahil isang buhay ang nawala dahil sa kanyang ginawa. Ayon sa mga pahayag ng grupo, noong hapon ng February 4, 2019, sa bahay ni B. Van Kong, 6 na tao, kabilang sina B. Van Kong, Lung Van La, Bung Van Hong, Pham Van Hiem, Lung Van Hong at B. Van Tuan ang sabay-sabay na gumamit ng droga. Sinabi ni Toan sa lahat na may utang sa kanya si Mrs. Hien, ngunit hindi nagbayad. Kung ang grupo ay papayag na tulungan siyang dukutin si Duyen, at ikulong ito ng ilang araw para pilitin si Mrs. Hien na bayaran ang utang, babayaran niya sila ng malaking halaga ng pera at droga. Pumayag naman kaagad ang grupo. Kasunod nito, pumunta si Bung Van Hong sa palengke na kunwaring bibili ng maraming manok at sinabihan si Duyen na ihatid ang mga ito sa lugar ng kanilang tagpuan. Sina Kong, La, ni Hiem, at Lung Van Hong ay naghihintay sa lugar ng tagpuan upang dukutin si Duyen. Nang dalhin ni Duyen ang mga inorder sa kanya, siya ay agad na dinukot ng grupo ni Kong, sinakal hanggang mawalan ng ulirat. Pagkatapos, inilagay ng grupo si Duyen sa isang truck at dinala siya sa bahay ni Kong at ikinulong doon. Sa pagitan ng gabi ng February 4 hanggang gabi ng February 6, sina Kong, Bung Van Hong, Hiem, La, Long Van Hong, Pham Van Dong at Cam Van Chuong ay tinali ang estudyante, tinakpan ang kanyang bibig ng basahan, at salit-salitang gumawa ng kahalayan sa biktima. Noong gabi ng February 6, nang makita nilang mahina na ang paghinga ni Duyen, pinatay siya ng grupo at dinala ang kanyang katawan sa kulungan ng mga hayop ng bayaw ni B. Van Kong. Pagkatapos, pinag-usapan ng grupo at nagkasundo sa isang pahayag, gumawa ng alibay upang pagtakpan ang kanilang sarili kung sakaling maghinala ang pulisya. Si Bui Thi Kim Thu, na asawa ni Kong, ay nasaksihan ang buong krimen. Gayunpaman, hindi lamang siya hindi nakialam, nagkunwari pa siyang aksidenteng natagpuan ang katawan. Iniulat ito sa pulisya at nagbigay ng maraming maling pahayag na nagpahirap sa investigasyon. Lahat ng mga salarin ay mga adik sa droga. Sila ay mapanlinlang at minamanipula ang kanilang mga kwento na nagpahirap sa mga investigador. Ilang buwan din ang kanilang iginugol upang mabigyan ng tunay na hustisya ang biktima. Si Major General Song Ai Hong ang nagpatunay na mula pa sa simula, si Mrs. Hien ay hindi naging tapat at mapanlinlang sa kanyang mga pahayag sa investigating team. Ito ay nagdulot ng matagal na investigasyon. Patuloy niyang itinanggi na kilala niya ang mga suspetsado. Mariin din niyang itinanggi na hindi siya kailanman nangutang ng pera kaninuman. Bukod dito, naging kahina-hinala ang mga kilos ni Mrs. Hien sa panahon ng investigasyon. Nang arestuhin ng pulisya si Bung Van Hong, kasunod si B. Van Kong at ang kanyang asawa at 3 kasabwat, naniwala si Mrs. Hien na mayroong tao sa likod ng pagpatay ng kanyang anak, at hindi ito isang kaso ng pagpatay at pagnanakaw lamang. Sinabi pa ng ginang na ang mga gamit ni Duyen, lalo na ang motorsiklo nito ay hindi man lang ibinenta. Sa halip, ito ay iniwan lamang. Dagdag pa niya na naniniwala siyang mayroong mas malaking layunin upang gawin ang krimen. Ayon sa isang investigador, malinaw na hindi pangkaraniwan para sa isang tao na walang akses sa mga pahayag ng mga akusado at nalalaman lamang ang impormasyon sa pamamagitan ng media na paulit-ulit na makagawa ng mga tumpak na hinala tungkol sa mga suspetsado. Nang inaresto si Mrs. Hien, ang mga tao ay nagsimulang pagdugtungin ang mga pangyayari tungkol sa hindi pangkaraniwang ikinikilos ni Mrs. Hien. Ayon sa ilang taong nakatira malapit sa pinangyarihang krimen,
Dahil sa kabundukang lugar, komplikadong oras ng pagbiyahe, at sa katotohanang madilim na, normal lamang na hindi agad makabalik si Duyen pagkatapos ng isang oras ng paghahatid ng mga manok. Gayunpaman, mabilis na iniulat ni Mrs. Hien na nawawala ang kanyang anak. Kinumpirma ng pulisya na pumunta si Mrs. Hien sa kanilang himpilan halos 2 oras pa lamang mula nang umalis ang anak nito ng bahay. 6 sa 9 na mga salarin na sangkot sa pagdukot, panggagahasa, at pagpatay sa biktimang si Cao Demi Duyen sa hilagang lalawigan ng Gen Bien ay hinatulan ng kamatayan noong December 2019. Ang hukuman ay nagbigay ng parusang kamatayan kay Vivan Toan, ang mastermind ng krimen, para sa pagpatay at 13 taon para sa pagdukot. Si Bui Van Kong ay hinatulan ng kamatayan, 14 na taon para sa panggagahasa, at 13 taon para sa pagdukot. Ang iba pang 4 na hinatulan ng parusang kamatayan ay sina Vung Van Hung, Lung Van Hung, Lung Van La, at Pham Van Him. Sina Pham Van Dong at Cam Van Chung ay hinatulan ng 10 at 9 na taon sa kulungan. Ang asawa ni Kong na si B. T. Kim Fu ay nakatanggap ng 3 taon para sa hindi pag-uulat ng krimen sa pulisya. Noong November 28, si Tran Te Yen ay hinatulan ng 20 taon para sa kanyang kaugnayan sa sindikato ng droga na humantong sa pagdukot, panggagahasa, at pagpatay sa kanyang anak. Napatunayan ng hukuman na ang ginang ay nagkasala ng pagtatago, pagtransport, at pagbili ng iligal na droga. Ang asawa naman ni Vivan Toan na si VT2 ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa drug trafficking. Siya ay napatunayang walang kinalaman sa krimeng ginawa ng kanyang asawang. Umapila naman si Mrs. Hien at VT2 sa naging hatol sa kanila ng sumunod na taon. Ang iba namang nahatulan ng kamatayan ay umapila na bigyan sila ng leniency upang mapagaan ang kanilang kaso. Ang nangyari sa dalagang si Cao Mi Duyen ay isang nakakaawang halimbawa ng kung paano ang kasamaan ay maaaring magdulot ng hindi masukat na pagdurusa. Lalo na sa kasong ito na ang biktima ang nagbayad sa kasalanan ng kanyang ina. Walang kapatawaran ang ginawang pagpapahirap sa kanya. Sana lang ay tuloy-tuloy na ang hustisyang nakamit para sa dalaga. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.